Hello guys! Welcome back to our channel and medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-post ng video dahil medyo busy po tayo sa ating shop. And itong video natin for today is about our sumubot. Papakita natin yung ating parang problem ni customer at kung paano natin gagawa ng paraan. Okay? So, para dito sa ating sumubot, meron tayo ditong conversation galing sa ating customer na ito yung kanyang behavior ng sumubot. So, ang gusto niya mangyari is kapag nakita niya yung obstacle or yung opponent na sumubot, ang gusto niya siguro ay forward lang ang kanyang movement ng ating sumubot. So currently, ang movement kasi ng ating sumubot is kapag nakakita siya ng opponent is magpo-forward siya ng 300 milliseconds and then stop, tapos magpo-forward uli ng 300 milliseconds. Parang pabudyok-budyok siya na forward stop na papakita natin mamaya yung ating behavior ng ating current na sumubot. Okay. So, ito yung kanyang sumubot. Naka-block na yan. Kung makikita nyo. Nagagawa naman niya yung purpose niya. Pero, mayroong portion na parang hindi tumutuloy. So, titingnan natin yun sa ating sumubot na nandito. At titingnan natin kung anong mga pwede natin gawin sa pag ganun ang behavior ng ating sumubot. Okay guys? Okay yan. So, ang una kong pinagawa kay sir ay baka siguro nagkakaroon ng false detection yung ating IR sensor. Kaya ang pinagawa ko sa kanya is pina-adjust ko ng konti yung sensitivity ng ating infrared sensor. So ito yon yung mga trimmer na potentiometer dito para ma-adjust yung sensitivity ng ating mga sensor. Kasi baka may nade-detect siya na left at right, kaya siya nag-i-stop. Pero nabago na daw niya yung mga sensors niya, naka-inverted na. Pero ito yung nagiging behavior ng serial monitor. Yan. Actually, okay pa siya dahil lang sa current program natin is forward stop nga siya. Pero ang gagawin natin dito sa ating code ngayon is gagawin natin continuous forward. Papakita ko sa inyo guys kung saan yun babaguhin sa ating program para kung ang gusto nyong behavior ng ating sumubot is dire-diretso na siya. Wala na siyang stop. Kasi ang pagkakagawa natin ng sumubot dito is parang pagka-push, stop siya ng konti. Parang nabuelo. Ganun. Pero kung ang gusto nyo guys is continuous na push, i-modify din natin yung code para maging ganun na yung behavior na ng ating sumubot. Okay. So na-test. Yun nga. Na-test na daw sa school, sa mismong Black Arena. And then, pag na-detect, hindi full push or moving forward. Ito ay medyo hindi ko naintindihan ng una, pero ngayon gets ko na ang gusto lang ni sir is full forward yung ating sumubot. Okay. Pinihit niya. Okay. Move stop. Okay. So, yun.
So, dito na natapos ang ating conversation. So, sir, sorry kung medyo late yung ating response dahil nang medyo busy kasi sa shop ngayon. Pero, itong video na to is dedicated dito sa inyong gustong maging behavior ng inyong sumobot. Okay? So, ayan. I-minimize natin to at buksan natin yung ating code. Okay. Ito na po yung ating code ng ating sumobot. So, ito ay 2.0. Yan. Kasi meron tayong bagong version ng ating sumobot. Kung gusto nyo ng mas mabigat at mas matibay yung sumobot. So, yung version 2 kasi aluminum chassis na yun. Pero itong sumobot natin ngayon is ito yung ating version 1. Yan, kung makikita nyo. Meron din ako nakikita sa internet na nagaya ng design natin na sumobot. Ganito siya, pero meron lang nadagdag na konti. Kasi ito pong ating sumobot is talagang ito ay dinesign po natin para sa ating mga nag-i-stem. Okay guys, yan. Ngayon, yung ating sumobot is, kung mapapansin nyo dito, pakita ko lang ito mga sir. Meron siyang lalagyan ng Bluetooth module. Ito kasing Bluetooth module, hindi siya kasama dun sa mismong kit. Pero kung gusto nyo nang nakokontrol nyo manually ang sumobot, kasi merong mga sumobot na merong mga customers na gusto nila na sila ang kokontrol ng sumobot. Pwede nyo dagdagan ng Bluetooth module ang ating sumobot and maglalabas po tayo ng code para doon sa mga susunod nating videos. Okay? Kasi itong ating sumobot ngayon is automatic siya na move, nagpo-push. Pero kung gusto nyo ng may manual control is tuturo rin po natin yan. Medyo under development lang yung ating app na para sa LX Hub para meron na po tayong sariling application sa Android ng pag-control ng Bluetooth. Okay? So currently ang behavior na ating sumobot ay ganito. Yan, mabagal siya kapag naghahanap pa siya ng opponent niya. Yan. Ngayon, kapag parang nabilis siya ng konti, moves, forward stop siya. Yan. Kung mapapakinig nyo rin yung ating wheels or yung DC motor, hindi siya full forward. So, sa palagay ko, ang gusto mangyari ni sir is push na talaga siya ng isang diretso. Yung hindi na nagpo-forward stop. Okay? Okay. So, nakita na natin. Tanggalin muna natin ang wheels nito. Para habang pinoprogram natin, hindi siya tumakbo. Okay guys. Yan. Dito muna ang wheels niya. And then, saksak natin ito. Yan, kita nyo pa dito. Yan. Okay. Medyo maingay pa. So, para mga ma-continue sa push natin, hanapin lang natin yung portion ng code na wherein ito, yan. Dito kasi yung portion na ito nagpo-push yung ating sumobot. Ang nangyayari dito kapag nagpo-push siya, siya ay nagpo-full power doon sa motor ng 300 milliseconds and then i-stop siya ng
50 milliseconds. Pero kung gusto nyo continuous na siya, tatanggalin lang natin itong delay na to, move stop at saka itong isang delay. And then upload natin to mga sir ma'am sa ating sumubot. So try natin i-upload ito. So mayroon tayong Arduino Uno, and upload natin to. Lagyan natin ang port and then saksak natin yung ating jack. Okay, so yan yung behavior ng ating sumubot. Ngayon, kapag nagkaroon niya ng obstacle, dapat forward na siya. Okay. Bakit walang na-detect? So, push. Check muna natin to. Mas maganda siguro lagyan natin ng serial monitor. Makita natin ang status ng ating sumubot. So nabalik kasi siya doon sa normal niyang ano. So, ang gagawin natin, pag gusto natin nakapush na lamang, kakopy natin itong get distance dito sa loob ng ating loop, ng ating if else. And then, itong ating if, gagawin nating while ngayon. Okay. So, ibig sabihin, hindi siya lalabas sa loop na to hanggat ang kanyang distance is less than 10 and greater than 0. Okay. So, okay, push. So, lagyan natin na konting delay para doon sa ating sensor. Yan. Okay, tingnan natin kung ano na pangyayari. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, hanggat may obstacle siya, push siya. Ngayon, kapag nawala yan, nabagal na yung ating DC motor. Ayan. Yan. So, I think ito yung need ni sir sa kanyang sumubot, na yung behavior ng kanyang sumubot. So, continuous forward siya kapag may na-detect. And then, kapag walang na-detect, balik sa normal. Yan. Pero ito ay hanggat may na-detect na opponent, forward siya, binabypass niya yung infrared natin. So parang kahit nasa labas na ng ring, ipupush pa rin niya. Pero sa sumubot ring naman is kung sino naman ang unang lumabas, siya naman yung talo sa rounds na yun eh. Kaya parang okay din naman na push lang siya ng push. You know, wala na siyang stop. Continuous siyang nagraran. Okay guys.
So, yun lang ang babaguhin nyo doon sa ating code. Hindi ko na ipopost itong ating code since meron na tayong code na uploaded doon sa ating Sumobot. And I hope na may natutunan kayo guys sa ating tutorial ngayon. And if kaya natin ay gagawin natin yung mga tutorials, yung mga request ng ating mga customers. So, syempre, ito kasi ay ginagawa natin para makatulong sa mga nag-i-STEM at may technical na course. At magkaroon sila ng magandang foundation sa robotics, electronics, and programming. Okay guys, kita-kits sa susunod nating mga videos. And nga pala guys, yung ating, kung mapapansin nyo dito, meron tayo dito elexhub.com. Ito po ay binubuhay na uli natin yung ating website. So dito sa website natin ay kapag na-launch na natin ito ay magkakaroon tayo ng mga discount. So ang mangyayari siguro dito, mas mura siya kaysa sa ating Shopee. Hindi pa lang okay yung ating mga shipping sa website. Pero kung gusto nyo bisitahin yung ating site, naka-online na siya. Pero hindi pa tayo natanggap ng orders dito sa ating website. Okay guys, thank you very much and good luck sa inyong mga project.